Hi guys! Kaninang madaling araw, mga past 12 midnight, dumating ako sa NAIA Terminal 1 para ma-meet ng personal si Kuya Raul or Kuya Roel ng Pinoy Equatorial Guinea. Kasi subscriber niya ako since nagkakilala sila ni Misma dun sa may yung namamalimos sila Misma sa kanya. At pinakain niya si Misma dun sa may restaurante dun sa Ikupu sa Bata. Yun. So, since noon, that particular video, hanggang sa mga videos niya ngayon, sinusubaybayan ko talaga yan. Every day, nag-start sila sa 2 videos, every day, tapos hanggang sa naging 3, naging 4, including yung yung live videos. Yun. So, I took the opportunity na makita sila since malapit lang ako dito sa may NAIA, yung place ko. So, pumunta ako doon para makasama sa meet and greet. Wala man sila Tia Mame, tsaka yung mga bata. Okay lang. Importante, nakilala ko si Kuya Raul, no? Sobrang kind niya at sobrang approachable niya, walang kayabang-yabang, very down to earth. Ganun din si Kuya Belgium, si Kuya Jose, tsaka si Kuya Harris. Yun. Siguro sa mga nanonood ngayon na parang nagtataka kung sino ba itong mga pinagsasabi nito. Guys, panoorin niyo yung vlog ni Kuya Raul na Pinoy Equatorial Guinea, yung name ng YouTube channel niya. Kasi sobrang matutuwa kayo. Isa siyang charity vlogger ng Africa, sa Guiana, Africa. So, ang advocacy niya is tumulong talaga sa mga tao na needy. Yun. Kaya sobra akong na admire sa kanya kasi nung time na wala pa ako dito sa sa sitwasyon ko na to na nagkaroon ako ng sakit, ng chronic kidney disease, stage 5. Nasa point pa ako ng buhay ko noon na I really love helping, lalo na sa family ko, kahit sa hindi ko kilala, kahit kakilala ko lang, basta nangailangan ng tulong ko, or most of the time nga ako pa mismo yung nag-o-offer, basta nakita ko na parang needy to yung tao to. Kaya sobra ko siyang na-appreciate si Kuya Raul, tsaka yung advocacy nila ng mga friends niya. Kaya alam ko na wala naman akong maitutulong sa kanya financially para, dagdag sa tulong niya dun sa mga taong gusto niya tulungan. So, ang help ko na lang doon sa kanila is yung everyday makanood ako ng videos nila kasi sobrang laking tulong. Kasi I know kung gaano kalaking tulong yung everyday na panonood natin sa kanila. Hindi ko man sinabi na na parang wala na kayong gagawin sa buhay niyo, manood na lang kayo manood. Hindi. Kasi ang videos lang naman nila is very short lang naman. So kapag wala kayong ginagawa, let's say
mag-rest na kayo. Syempre, you have to pray first bago ang lahat. Pagkagising at saka bago matulog, always pray, guys. Yun ang pinakalagi natin dapat ginagawa aside sa ibang mga bagay. So yun, dumating ako doon sa NAIA Terminal 1 ng past 12, tapos hindi ko pa nasilayan sa Kuya Raul. Sobrang antok na ako kasi hindi rin ako nakatulog. Galing ako ng hospital that day, kahapon. Tapos, pero sabi ko, antayin ko sila. Sabi ko, pagka hindi dumating ng 2 a.m., kasi 2 a.m. talaga yung yung meet and greet. Aalis na ako kasi medyo antok na talaga ako, baka mapano ako. Pero, maya-maya, siguro mga 2 a.m., may nakita ako na parang may mga nagpapapicture and all dun sa tapat ko. So, sabi ko sila Kuya Raul na yun, kaya ako, tumawid na ako. Tapos pagtawid ko, yun, nakita ko siya, sobrang tuwa ako, niyakap ko siya. Tapos pagkwentuhan kami, pero hindi ganun yung kwentuhan kasi sobrang busy din siya sa live niya. Siyempre nakakahiya naman, diba? Yun, medyo madami kami doon. Actually, meron pala talaga silang may sariling parang GC yung Pinoy Equatorial Guinea. Hindi naman ako kasali doon. Pero I tried asking na sana masali nila ako. Yun. Kasi kung merong mga project sana si Kuya Raul na na parang gusto niya, may mga project siya na yung sa charity, yung magpapakain and all. Gusto ko kasing sumali eh. Gusto kong mag-offer ng sarili ko, yung parang service pa. Yung tutulong ako sa kanila to prepare and all. Yun, kaya nagpapasalamat ako sa Diyos na nakilala ko si Kuya Raul and the team. Kasi parang isa to sa sa way na para, alam mo yon, ma-boost yung strength ko, tsaka yung yung sarili ko sa lahat ng bagay. Kasi there was a time na these days, nagkakaroon ako ng anxiety. Bigla-bigla na lang siya, pero whenever that happens, nagpe-pray ako agad na tanggalin sa akin yun. Alam mo, sobrang powerful talaga ng name of Jesus. So, nawawala talaga siya agad. Yun. Kaya, sana sa next na meet and greet na makasama ulit ako. Sana dito lang, bandalin sa Manila. Yun, tapos dumating si Mami Cookie around 3 a.m. or mga past 3 a.m. No? Sobrang saya kasi napaiyak si Mami Cookie noon. Paiyak siya kasi sobrang parang na-overwhelmed siya sa mga Filipinos na nag-abang sa kanya. Parang hindi niya expect na ganun nakadami yung taong nag-aantay sa kanya at nakakilala sa kanya dito sa Pilipinas. Even though first time niya pa lang na lumabag dito. Yun. Parang niya siguro na-recall niya yung nangyari kay Chamame. So guys, sa mga hindi pala nakilala talaga kay Kuya Raul Chamame, kay Mami Cookie, please again subscribe kayo sa Pinoy Equatorial Guinea para makita nyo yung advocacy ni Kuya Raul and the team ng 5 Pilipino. No, yung 5 Pilipino na yon is another YouTube channel with Kuya Raul. Yun.
Tapos, para makita niyo advocacy niya as charity vlogger. Kasi alam ko ano rin kayo, ma-encourage din kayo sa ginagawa niya. Sa totoo lang, sobrang thankful and grateful ako sa mga ganitong vlogger. At yun talaga yung mga sinusuportahan ko yung mga charity vloggers. Kasi sobrang may sense talaga yung ginagawa nila. Tsaka yun talaga yung gusto ng mahal na Panginoon Yung binibless niya tayo and then we also bless other people. Ayun guys, sorry pero hindi ko na ito patatagalin. Magkita-kita tayo sa next meet and greet ni Kuya Raul. Tapos, sana guys, mag-subscribe din kayo sa channel ko, which is Lee Samonte, L-E-E Samonte. So, my first name, L-E-E, then my last name, Samonte. Para malaman nyo rin yung story ko nung nagkaroon ako ng chronic kidney disease, para maging aware din kayo sa mga sarili niyo, ha? Tapos, huwag nyo rin kakalimutan na mag-subscribe kay Pinoy Equatorial Guinea tsaka Cinco Filipinos para makita nyo at makilala nyo yung mga taong binabanggit ko dito sa mga hindi pa sila kilala. Yan. Sa mga kilala naman sila, sana po supportahan nyo rin ako kasi sobrang malaking tulong yon sa akin sa kidney transplant ko po. Kasi for kidney transplant ako. So currently nag-work up po ako ng transplant ko. Yan. So ang birthday wish ko and prayers ko na before my birthday na sana makalaya na ako dito. Pero I truly believe and trust our Jesus, our Lord God, na makakawala na ako dito soon. Kaya laban lang guys, huwag tayong susuko kasi pag sumuko tayo hindi natin alam na may maganda palang nag-aantay sa atin, no? Thank you so much guys.